Mr. President, we are just preparing the official list, so we will give it to Senator Tulfo to confirm with his list. Thank you, Mr. President. Thank you, Madam Sponsor. Now, my follow-up question then to that is, pwede ho bang magbanggit yung ating Secretary sa DNR, ano po yung naging pakinabang ng taong bayan doon po sa mga trip niya sa abroad, whether that's 6, 7, 8, 9, 10? Mr. President. Sinasabi po na lahat ng trip na yan is ministerial level. She has to go and she has the approval of the President. Kasi may mga conference na dapat yung Secretary of DNR should go. At meron namang conference na pwedeng mag-send lang siya ng representative. So itong sinasabi niyang trips ay talagang she has to go kasi ministerial, she has to represent the Philippines. Okay. Thank you, Mr. President. Thank you, Madam Sponsor. But that didn't answer my question. My question is, again for the second time, ano po yung naging pakinabang ng taong bayan doon po sa mga foreign trips? So ito ay disaster risk reduction. Another, United Nations is climate change conference, Conference on Biodiversity, then another one, invitation of Abu Dhabi for the Sendai, UAE, United Arab Emirates, for the disaster risk reduction, and then another climate change conference. The problem with the DNR and even the Climate Change Commission, their conferences are always abroad. Kaya hindi lang DNR ang malimit sa abroad, marami din yung complain na yung mga Climate Change Commission, palagi rin sila sa abroad kasi marami silang kasi ang disaster, this environmental problems, they always require, it's more of not local, it's more of international. Kasi ang mga very active dito sa mga ganitong problema on environment are the foreign countries. It's not as popular in the Philippines. So, from my experience as a practitioner of environment and natural resources, parang ang mas particular dito are the foreigners, hindi yung Pilipinas. In fact, ako yata lang ang mahilig sa Pilipinas na gumawa ng project. Pero marami talaga international. And our benefactors are all foreign countries. Nagbibigay sila sa atin ng fund, ng loans for this kind of projects. Parang very concerned sila about the environment. So Mr. Kaya palaging foreign. In fact, if you will look at the funds being given to us to promote disaster resilience and this other environmental project, it's always foreign funded. Hindi malaki ang ibinibigay ng foreigners than what we include in our GAA. Okay, Mr. President, Madam Sponsor, so may I get a list of those you did mention about funds that were given to us by foreign countries where our DNR Secretary visited? Okay. And thank you, Madam Sponsor. Thank you, Mr. President. My next question then, nagkaroon ho ba ng policy directions na binigay ang DNR Secretary after her trip abroad? Because that was what the people on the ground, especially yung mga regional directors, were waiting upon the arrival of the DNR Secretary. Nagkaroon ba ng policy changes? Nagkaroon ba ng department order as a result of that na naging beneficial po? Hindi lamang po sa DNR main office, sa core group, kung tawagin, kundi maging sa pangkalahatan, so to speak.
Mr. President. And, Mr. President, every time she goes abroad, the Department of Environment and Natural Resources, they have a meeting afterwards with the core group of the DNR, especially the USEC and the Philippine delegation who came with her, and they talk about it in their in the General Assembly and flag ceremony and in the meeting of the group, the managing group of the DNR. Flag ceremony, that's right. That's exactly what my sources did mention to me. Aside from the conference and the flag ceremony where the DNR Secretary did speak about her trip abroad, ang gusto ko lang po talaga malaman at gusto po malaman ng mga taga-DNR executives sa iba't ibang probinsya ay kung meron po ba yung concrete na policy directions that were given to them in black and white saying na we have to do this because of my foreign trips. Ito po yung nakita ko na pwede natin papakinabangan. Ito yung department order that I have to issue because I found out na we really need this and that, etc. So meron po bang ganon? Yung po kasing inire-request sa akin noong mga lumapit sa akin ng mga taga-DNR. And I'm just telling you what they were asking me. Mr. President, Madam Sponsor. Mr. President, they said, the department says that whatever orders, DNR orders and policies, yung mga nakuha nila sa kanilang foreign trips are incorporated. It's not, hindi na nila sinasabi definitely what foreign conference, but it is included in their formulation of policies and DNR orders to their management and the employees of DNR. Kaya nga, Mr. President, Madam Sponsor, ayoko na maging makulit. Ang kailangan po, concrete, something in black and white, na nagbunga po sa biyahe ni DNR Secretary Loizaga at siya po ay nakapag-issue ng mga memorandum order or department order or meron pong policy directions given to each and everyone sa iba't ibang region na may mga problema. Yun po yung gustong malaman nito mga regional director. Kasi so far, wala raw po talaga sila tatanggap. Although, tama po yung binanggit ninyo sa flag ceremony raw, doon binabanggit nga pag sa mga forum, sa core group, doon nababanggit yung foreign trips. Ang gusto kasi malaman ng mga taga-DNR mismo, saan na yung makikita namin na nagbunga yung kanyang foreign trips. Kasi po medyo nagtatampo po yung mga opisyal sa DNR na mga financial technical support. Wala silang napapala doon sa foreign trips na pwede naman i-delegate kung tutuusin. Siguro may advice to the DNR Secretary next time, paki-delegate na lang po siguro sa inyong mga matataas na opisyal dyan sa DNR, yung mga foreign trips mo. Baka pwede pagtuunan nyo na lang po yung mga problema sa DNR na mamaya babanggitin ko kung ano-ano itong mga seryosong problema na pwede yung tututukan versus kayo po yung mag-abroad. Yan po ang aking humble, unsolicited advice. Base po yan sa request ng inyong mga kasamahan sa DNR. Mr. President, they have done policy reforms because of these conferences with regards to water. They push for the creation of the Water Resources Management Office, and they also gathered financial and technical support for their environmental projects. We have here the funding for projects not covered by GAA, Memorandum of Understanding with the Japanese and U.S. government, Global Environmental Facility with EU under the Green Economy Program, and the ADB and World Bank support. These are the things which they got because of their representation in the conferences abroad. Thank you, Mr. President, Madam Sponsor. Para mas mapaiksi tayo, mapabilis, ang hinaing kasi ng mga regional directors or people doon sa grounds, especially sa mga provinces, imbis kasi one of the reasons kung bakit pupunta sa abroad yung DNR Secretary natin, siguro is climate change to mitigate
the effects of climate change, etc., etc. Why don't we go to the basics? Siguro tutukan na lang natin yung mga problema tulad ng pagtatanim ng mga puno, yung National Greening Program, hindi po natututukan yun. Meron po tayong 2-point-something billion every year budget for that. That will be my next question. Anyway, let's move on na po. With regards to the National Greening Program. Mamaya na po yun, Madam. Can I answer that? Okay, the National Greening Program. With the National Greening Program, I have asked them to assign the greening program, except the one for yung mga native yung for the IPs to transfer them to the legislated protected area. Kasi every legislated protected area in the Philippines have what you call Protected Area Management Board. So the Protected Area Management Board is composed of, if there's a senator there, congressman, the mayor, and the representative of the barangay, the NGO, and the DNR. They are the ones who compose the Protected Area Management Board, and they supervise the activities in the legislated protected area. So I asked them to transfer, kasi palaging question do sa National Greening Program, saan ba nag-green? Ito, kung nilagay mo sa legislated protected area, which numbers 114 in the Philippines, covering 4.5 million hectares, maituturo mo na doon inilagay yung mga National Greening Program, and it will be managed by the Protected Area Management Board, except yung para sa IPs, kasi not necessarily yung mga IPs nakatira sa protected areas. Yun ang aming strategy sa greening program. We know that it is very important because it is the solution to our problem with climate change. Kasi yung climate change nagiging mainit, so dumadami yung tubig. Minsan kailangan may mga puno para makontrol yung pag-flow ng water from the mountains to the people. So yun ang tawag niyan, reforestation, and taking care of the forest para ma-mitigate ang climate change. Thank you, Mr. President and Madam Sponsor. FYI, yung binabanggit niyo po kanina, Madam Sponsor, yan yung pang 6 topic, nasa 1 pa lang tayo. We will go to that. Okay. Extensively, and, I promise. We want also to tell you what are the local trips of our DNR chief. Meron trips. silang MANCOM sa Clark, Okay. tapos multi-sector forum sa Mindanao, sa Visayas, Mindoro oil spill, Palawan El Nido, Siargao, Pag-asa Island in Palawan, Puerto Princesa, Baguio, Iloilo, and Bataan. Okay. Well, pinag-usapan na natin yung local trips. Nung second or third quarter this year, the DNR Secretary was expected to visit Nueva Vizcaya. In fact, after Nueva Vizcaya, she was set to go to Santiago City, Isabela. Hinihintay po siya ng mga taga-DNR doon sa Santiago at hindi po natuloy. But anyway, you can deny it if you want. May I ask what is the concern of Nueva Vizcaya and Isabela? Oceana Gold Mining. Oceana Gold Mining. She was set to visit Oceana Gold Mining. Kasama po yung may-ari ng Oceana Gold para doon sa expand nung permit ng Oceana Gold. But anyway, mamaya po ulit yan. Nasa pangatlong topic yan. Nasa first topic pa lamang po tayo. Oceana Gold. Mag-helicopter pa ata si DNR Secretary kasama yung may-ari ng Oceana Gold na Australian-Canadian. According to my source. Kaya lang, but the Secretary decided not to go. Not to go. Okay. So, bakit sana kayo sasama? Medyo controversial din kasi ang Oceana Gold. Exactly. Ayaw ng local government dyan. Pero nakaschedule na po sana yon. Siguro ayaw din ni Secretary na masabi na kasama niya yung Oceana Gold, and
she is supportive of Siana Gold. In the first place, dapat hindi siya pumapayag sa umpisa pa lamang. Sana po hindi na-schedule. Kasi po, nakaready na po yung mga taga Nueva Vizcaya, nakaready na po yung mga taga Santiago DNR. Meron pa siyang welcoming committee kung ano pa pong mga ginawa para sa pag-welcome sa kanya. Hindi lang pala natuloy kasi naka-schedule na po yan. Sana, kung alam niyo po controversial yun, tinurn down niyo agad. Baka yung nag-prepare ng welcoming committee is yung Siana Gold. Kasi hindi daw niya alam na she has to go to, Alright. to Sige, that okay na tayo doon. place. Now, let's move on. Alis na tayo sa foreign trips. Let's go to black sand mining. Saan Talamak daw? po yung black sand mining ngayon sa Pilipinas. Nagkalat po yan sa iba't ibang lugar. Zambales, Cagayan, Ilocos, Mindoro, etc. Now, ang nasisira dito yung river, shoreline, and offshore. Ang pinagtataka ko, Madam Sponsor, why are we not doing anything, the DNR, to stop this? Kasi po, ito po yung modus operandi ng mga operator. Sila lang pong kumikita rito at hindi po kumikita yung ating bayan. Pinapalabas na quarrying and dredging. So therefore, all they need is a permit from the LGU para sa tinatawag nilang dredging para mapalawak yung river. Pero wag ka, nagba-black sand mining na pala sila. At marami po silang nakukuha na black sand at itong pinakamatindi. Yung pong mga mangingisda nga natin, tinataboy na po sa West Philippine Sea ng Chinese Coast Guard. Nag-encroach na po sila sa ating teritoryo sa West Philippine Sea. And now yung ating mineral at natural resources tulad ng black sand, dinadala natin sa China because a majority of this black sand mining goes to China. At ang kumikita lang, China and the operator. And the government doesn't make a single penny, except of course sa LGU na nabibigyan ng bahagi dito sa pamagitan ng taxation and of course pagkukuha ng permit. Kaya lang ginagamit nga kanina, sabi ko, quarrying and dredging. That's the modus operandi. So, gusto lang ho sabihin ng DNR sa inyo that the DNR never issued government permit with this. It's the local government ang nag-issue ng local permit. Mr. President, Madam Sponsor, I did not say the government. I said the LGU. Yes. Kaya nga, ang gusto kong mangyari sana, kung talagang pro-environment po ang ating DNR Secretary, then I challenge her na mag-issue na po ng Department Order to stop this kabulastugan na minimina po ang ating black sand dito sa Pilipinas at dinadala sa China. Why don't we put a stop to this? Can you do that? Sila po ay nagpunta na sa Pag-asa Island to establish the Philippine DNR presence there to increase our monitoring of this black sand mining. So, ipinapromise po sa iyo ng DNR that they have made the presence felt and they will try to stop this black sand mining. Is that right? Yes. Really? Yes. Hindi nga. Hindi nga. Walang biroan po. Mr. President, Madam Sponsor, totoo ba? Hindi ba kayo nagbibiro? Kasi kapag kayo po ay panindigan yan, sasamahan ko po kayo. Lantarang po nagkakaroon ng black sand mining dyan sa Zambales. Alam ko po yung mga site. Gusto niyo po, bukas na bukas, puntahan po natin yun at mapapahiya po ang DNR. Puntahan po natin yung site sa Cagayan at puntahan po natin yung site sa Ilocos, sa Mindoro, mapapahiya po kayo. Sabi niyo monitoring, puro na lang monitoring. Ang gusto ko po, hindi monitoring, implementation, hulihin kung talagang ayaw niyo po magkaroon ng black sand mining. Huwag yung po puro monitoring kasi madaling gamitin yung salita monitoring. Ang sa akin po, dapat meron pong aksyon. Na yung sinasabi niyo,
na wala kayo nakikita, then tomorrow, Hindi, may nakikita sila, alam nila. Kaya lang, ang nagbibigay ng permit is yung local government. I know. And supported by the local government. exactly, Mr. President. Gusto nila na tulungan sila ng DILG kasi ang i-kontrolin mo yung local government. Exactly, Mr. President, Madam Sponsor. Dapat mag-issue ng MPSA, yung Mineral Production Sharing Agreement, nang sa gayon makinabang po yung ating gobyerno, yung ating bayan. And then magpalabas ng Department Order ang DNR na kailangan may MPSA ang lahat na nagba-block sand mining, aka quarrying or dredging, at kapag halimbawa hindi po sumunod at patuloy pa yung ginagawa yon, so implementation-wise, pwede na pong gamitin dyan yung power ng ating DILG to the PNP para paghuhulihin sila. And we can also use the Bureau of Customs because yan po ini-export sa China. Sabi po ng DNR, yung local government, DILG daw, local government ang nag-i-issue ng permit dyan. According to the rules, 5 hectares and below, local government. Sila daw, wala pa silang nai-issue permit dyan. It's always the local government. Thank you, Madam Sponsor. Thank you, Mr. President. Then in that case, meron po dyan sa Zambales na more than 5 hectares, then bakit hindi nyo po puntahan yon? Ang point ko rito, kung talagang pro-environment ang ating DNR Secretary, mag-issue siya na Department Order, I challenge her, na saying there is now an order putting a stop to all black sand mining. Blah, 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 blah. They cannot daw stop 5 hectares and below. They can only stop yung more than 5 hectares because it is the power of the local government to issue 5 hectares and below. So if it can be determined that it's more than 5 hectares, then they can stop it. Go to Zambales and you can see that. Baka ginagawa po nila, ini-issuehan nila pa 5 hectares para under the DILG. Tapos hindi, iba-iba ang pangalan. Okay kasi, nga. Mr. President, Madam Sponsor, so alam niyo yung modus. So alam niyo pala yung modus, so bakit di niyo po buwagin yung modus na yan? Kayo po mismo nagsabi from your mouth na iniiba-iba yung portion, hinahati-hati. So they promise to work with DILG and DPWH to be able to enforce that. But for the meantime, Mr. President, Madam Sponsor, mag-issue ng Department Order ang DNR kung talagang pro-environment sila, stating na yung black sand mining is illegal from now on at wala na pong magba-black sand mining dito sa Pilipinas using the pretext na yun ay quarrying or dredging. At yung mga hindi sumunod ay huhulihin because right now, like I said for the second time, ini-export po ito sa China. Anay kinabang po yung China. Alam naman natin lahat yan. Exactly. Alam po natin yan, Madam Sponsor. Yeah, but, so what are we going to do about it kung alam na natin so yan? they will issue daw a department order prohibiting you. black sand mining according to the Thank you. law. Oo, Yes, and then, according to the law. kung halimbawa magpalusot yung local government, then they have to coordinate with DILG and DPWH to stop that practice of the local government. Common knowledge naman po na talaga may gusto nito local government. Good. So, if I heard it right, sabi po ninyo, Madam Sponsor, Mr. President, so mag-issue na po Department Order ang DNR banning black sand mining in the Philippines. Okay. Did I hear it right? Yes. Okay, very good. I'll take your word for it. And gusto ko pong makita yung pong ipapalabas yung Department Order. Give me a copy of it. And everybody's going to be happy. Even the Filipino people. Okay, let's move on. Foreign trips, black sand mining. Okay. And Kayo, babarilin ko na kayo. saan niyo pong gustong unahin ko? Oceana Gold o National Greening Program? National Greening Program. Oh, National Greening, di ba sinagot na kita? Hindi pa po. Hindi pa po.
masyadong bitin po yung sagot. O sige, at magtanong ka tungkol sa national greening. 2 Ako, billion. very particular ako sa national greening good. because I practice it. Yes. Nice. 2 billion pesos annually ang budget po para sa National Greening Program since 2011, if I'm not mistaken. Ang gusto ko pong malaman ngayon, ay bigyan po tayo ng audit report tungkol po doon sa mga natanim na yung before and after, maybe a drone picture. Before, na nagtaroon ng pananim, and after. And I need to see na talagang yung at ilang percentage ang mga tinatanim na similya ang naging successful at tumutubo at nagiging puno. Yung National Greening Program po, 1.2 billion iniwan natin sa IPs kasi sinasabi nila meron silang talagang program with the IPs ay ayaw naman nating apihin yung mga IPs. And at the same time, nilipat natin sa ating legislated protected area and the rest of the budget. Ngayon po nag-devise kami ng way how to manage the legislated protected area kasi hindi po nila kayang i-finance lahat yung protector ng legislated protected area kasi ang budget nila maliit. And besides, from my experience, yung mga nagbabantay, minsan bantay sa lakay din yun eh. Oo. Kaya we have devised a way that they will build a headquarter na may drone na i-operate ng DNR dun sa mga legislated protected area. Remember, some legislated protected area are very big. So, ido-drone na lang at mare-record dun sa printing nung mga ng drone para makita natin. And kung maging successful kami dito, pakikita sa iyo, Senator Tulfo, yung product ng drone, kung ano yung... Kasi we want to monitor what's happening in the protected area. So naisip namin na drone technology na lang kasi mahirap yung magbabantay. Minsan kasi yung nagbabantay, bantay sa lakay. Oo. So mag-create sila ng... each protected area and office, may mga equipment sila, tapos ido-drone, tapos mare-record dun sa mga equipment dito sa kanilang headquarters for the legislated protected area. Thank you, Mr. President. Madam Sponsor, ang kailangan ko po ay yung pong before and after na picture. Kasi we started it 2011 and then dapat yung target is up to 2016. Yan po ay ma-accomplish na. Marami na pong puno maitanim. And then minove yan up to 2025. Ang gusto ko po ngayon na mismo, right here, right now, provide me a drone picture of the before and after. I understand and I appreciate allocating 1.2 billion para sa IPs, para sila na po magtanim. Pero paano po natin ma-monitor na yung 1.2 talaga ay napunta sa IPs at yung 1.2 billion talaga ay naitanim? Yun po yung point ko. So can we get an audit report? And first of all, let's start to ilang percentage ba doon sa 2 billion na mga tinanim na seeds, whether binigay sa IPs or hindi, ilan doon ang naging successful at naging puno at ilan doon ang namatay, ilang percentage, because based on that, doon natin makalkula kung successful ba itong greening program and para malaman din natin kung talagang merong mga natanim na mga puno. Kasi napakalaking budget to, Mr. President, Madam Sponsor, 2 billion something every single year. So I need a drone picture. Sabi po nila, meron daw silang satellite picture provided by the NAMRIA and the Forest Management Bureau that there was an increase of 5% from 2011 to 2020 by satellite. So yes, you can ask, I'll ask them to give you the satellite picture of this 5% from 2011 to 2020. So how many, Madam Sponsor, 5% po ang... 5% ang increase ng... 5% lang since 2011. It's now 2023 and 2 billion a year ang allocated budget, 5% lang.
2 billion a year and only 5% ang na-meet na target? Ang National Greening kung 2 Program billion, daw 11, po, yung seedlings... 12 years, sorry, Mr. President, Madam Sponsor, 12 years na sa 2 billion each, so how much would that? 24 billion and only 5%? Ilan yun? Ang na-meet na target, 5%, how many Mr. trees? President, Madam Sponsor, 5%? So you can net. And then ito po yung average survival ng National Greening Program for 2011. 85%. Sabi nila ang survival rate daw ng seedlings for the National Greening Program is 78%. And nag-increase yung forest cover by 5%. Ibig sabihin, hindi nila nabibilang by trees but yung satellite nakikita, the area increased by 5% from 2011 to 2020. Still, that's not enough. And yung sinasabi ko po kanina, Madam Sponsor, dapat bago kayo magtanim, pipicturean nyo po through satellite or drone yung pong area na tataniman ninyo. Ito yung area na kalbo. This was before. Okay? Let's say 2016. Ito po yung lupa. And then 2018, ito na po siya ngayon. 2023, ito na po siya ngayon. Yung before and after, bago sana kayo magtanim, dapat pinipicturean nyo po yung pong area na kalbo. So dito po sa record, yung forest cover statistics, magkaiba to ha? Yes, magkaiba nga. 2015 to 2020 po ito. Ito. 2010 to 2015. So from 2010 to 2015, 177,000 hectares ang na-increase ng forest cover. From 2015 to 2020, 212,000 hectares. So a total of 177 at saka 212. For 10 years, it's 389, which is about 5%, more than 5%, 5.6% of the forest cover. Okay, thank you, Madam Sponsor, Mr. President. Madali lang po kasi magbigay ng data ng No, numero. geotag daw ito. Not only pictures, geotag. Mas maganda po kasi talaga ang picture kasi iba yung nakikita eh. Kailangan po talaga merong clear picture. Satellite man yan o Meron drone pa yung picture ng before and after. They have daw satellite picture of this. So can we see that? Yung from the time we started the program, 2011, and then now 2023, what has been accomplished? Dapat papakita po yung before and We after. will submit to you the satellite images from Okay. this So from we need this to see that forest cover na The before and after. yes, before Hindi and po yung after. 5%, hindi po yung mga data. Oo, yeah. So kapag hindi po kayo nakapag-submit yan, I will defer the budget. Yeah. Okay. Lahat po ito based sa picture. They have daw a partnership with the U.S. Forestry Service and they help them to do this satellite measurement of our forest cover. So it's not only DNR, but we have a partner, the U.S. Forest Service. Ilan percent po ba ang ngayon ang accomplished ninyo? 5% pa lang ba since it was since it For started? 10 years, 5 point, Percent. So, kailan niyo po 63%. ma-accomplish yung 100%? dodoblehin. So, dodoblehin another 10 years. So, 10% pa lang yon. Kasi 5% so far in 10 years. So, another 10 years, 20 years. So, 10% pa lamang. So, hindi pa, yung mga marami sa atin dito, patay na siguro, wala na sa mundong ito, saka pa lang natin ma-accomplish 100%. Kasi 5% every 10 years, so that would be 100 years para maging 100%. Yung 1 million, gaano katagal yung tatapusin?
Their target is 1 million hectares for next year. Hopefully daw may mga partners na sasama sa kanila so that they can accomplish more. But yun ang tentative target nila, 1 million hectares. 1 million hectares, and out of that 1 million hectares, ilang percentage yan doon sa No, ang target? target nila, 1 million hectares. 1 million hectares in the next 10 years? No, next year. Next year. Kasi ang sabi niyo po- They're trying to find partners who will help them to... So with that 1 million hectares, Mr. President, Madam Sponsor, with that, pag na-accomplish yung 1 year, 1 million, so 100% na kayo sa Hindi target? pa rin. Kasi ang No, total please don't give me is, the figures, 1 million, 2 million. Yung sa percentage lang po. Kasi sabi niyo po, 5% 10 years ago, since 2011, more than 10 years ago. And then I ask you, paano yung succeeding target, sabi nyo, another 5% after another 10 years. So parang lumilitaw sa akin, sa pagkakaintindi ko po, 5% every 10 years. So sa 20 years, 10% pa lamang. Sa 30 years, 15% pa lamang, and so on. So parang 5% noong every decade. 2011 daw to 2023, the target area is 2 million hectares. The actual area planted is 2.2 million hectares. So they accomplished 109% from 2011 to 2023. O naging 100% na, kanina 5%. So ganito na lang po, para mapaiksi tayo at nakakaya naman sa iba, nag-antay na rito yung mga gusto mag-interpret. Give us a before and after na lang po. Actual area planted. Total planted, not all of them survive. But this is the target planting, and this one is the forest cover. Kasi yung forest cover, hindi nila binibilang yung trees, yung tinitingnan lang nila how the forest cover has increased by satellite. Well, ang bibilangin po dapat yung mga tinanim, yung mga seeds. So na they tinanim. will be submitting the satellite. Yes, the before of and this- after po. Before and So after. before it was Okay. planted, and then after the plantation of these trees. So makikita po niya muna kalbo yung area, and then after several years, puno na yung area. And I need the coordinates of that, longitude, latitude. So para pwede yung namin mapuntahan to verify. Yeah. They will provide the satellite images. They Okay. have that. Very good. Sige. Last question. Sa National Greening Program, meron ho bang budget allocated sa NCR? Meron daw po eh. Kami po sa NCR, kami na lang ang nagtatanim. Napo, Hindi. Kasi alam nyo, mayayaman naman ng mga local government sa NCR. So kung gusto nila talaga, they can spend for Mr. it. President, Madam Oo. Sponsor, Ang dapat bibigyan natin yung mga probinsya. Madam Sponsor, Mr. President, I'm asking the Secretary, I'm asking kung meron ho bang nakaalat na budget sa National Greening Program para sa NCR. Just answer yes or no po. $3,940,000 for NCR. 3 million. Okay, 3 million lang. Siguro yan para sa mga ornamentals. 3.9. It's almost 3.9. 4. I'm just curious, saan po yung 3.9 ginastos sa NCR? Sa NCR. Saan daw Pwede nyo pong makita, binasta? mapasadahan man lang. Kasi dito po, madali makita yan eh. Sabi niyo sa Saan Pasig, sa pinakamalaki? Samba, Quezon City, sa Tondo, sa Payatas, saan po? Give us the location para mabilis po namin makita. Saan daw dinala tong 3.9 million? Walang planting. Sa lamesa. Sa lamesa lang yung po tayo kadal sa lamesa. Nasaan yun? Mangrove. Nabotas. Lamesa and mangrove lang po. Area natin. Lamesa. Sa Lamesa Dam daw po dinala
yung majority, and at the same time, planting of mangrove along, I think, Navotas and Las Piñas Parañaque Wetland Park. Okay. Again, can I get a copy of the before and after? Yes. At like a yes, picture? they will provide. Okay, thank you. And there is a rule in NCR, because I practice it, that if you, kasi sometimes gumagawa kami ng kalye, we had to tear down we had to cut trees. I remember I cut 16 trees. I'm required to plant 50 trees per tree nut I cut. So I planted 900 trees in replacement of 16 trees that pinatay ko dahil nagawa ako ng road, ng 500-meter road. And then DNR asked me to donate din sa La Mesa Dam. In addition, dun sa 900 trees na itinanim ko, to replace yung 16 na pinutol to make way for a road. So may mga rules silang ganun na hindi naman lahat sila ang magtatanim. Nire-require din nila yung mga tao na magtanim in replacement of what they have cut. Oo. So may ganung rule din. Kaya hindi lang itong 3.9 ang magagasta. Katulad namin mga private, we have to do it in order to be able to build the road. Thank you, Mr. President, Madam Sponsor. Let's move on to the political cadastral survey, political boundary survey. Yeah. Okay. My question is, 2010 and 2015, na-conduct po yung political cadastral survey. Marami pong problema ngayon sa different LGUs, different provinces, cities and municipalities dahil hindi po naging maayos yung pong ginawang pagbigay ng technical assistance ng DNR sa pag-survey. Paano po nyo susolve itong conflict ngayon, DNR? From what they gave us as briefer, they will just follow the law. Oo, kung ano yung provision ng law, they will follow it. Like, for example, what happened in, ano tawag dito, Taguig and Makati, well, they will follow what was yung Supreme Court ruling doon. They will Yes, just I follow. understand, Mr. President, Madam Sponsor. Pero habang maaari, dapat maiwasan natin yung dalhin sa korte yung mga kaso para hindi na po humaba. Nag-uumpisa po yan sa mga taga-DNR. At I will mention to you the modus operandi, bakit po nagkakaproblema, nagkakabulbul po dyan po sa Political Cadastral Survey. Ito po dapat ang tinututukan ng ating butihing Secretary ng DNR versus patatravel siya sa abroad na maraming beses. Now, di ho ba dapat pagdating po sa political survey, but first of all, I'll ask the Secretary, paano ho ba kinakanda yung political cadastral survey sa bawat municipality or province? How is it being done? I want an expert to answer me, please. Ito, katulad nito. The process. If I may add, Mr. President, Madam Sponsor, Yes. sa ngayon, we have more than a dozen, maybe 50, 60, or even 100 na mga municipalities, cities, and provinces na nagkakaproblema dahil dito po sa maling pagkagawa ng political cadastral survey. So, ang tatanungin ko ngayon, bakit nagkakaproblema? Paano ba yung process para ma-enlighten po yung mga taga-LGU ngayon na nakikinig, maaari makarinig nito? Because sila po mismo ay nalilito din. The process po. DNR gives technical assistance to LGUs in the settlement of boundary dispute. Usually naman yan, in the creation of the city, may mga provision, tapos meron namang titulo, and they just help in determining the boundary. Meron sila yung land director, yung land management bureau, ito po yung trabaho noon,
to help the LGUs determine the political boundary of the area of that particular LGU, and they give technical assistance to LGU. I know, Madam President, Mr. President, Madam Sponsor, I know May that. basis naman to eh. May But basis. can we get more technical? Kasi yan po yung gustong marinig ng mga taga-LGU. Paano po nag-uumpisa? Paano po ginagawa? With the coordination with the LGUs, they conform to the Halimbawa po, say, of the cadastral yung Quirino province, gusto niya pong magpagawa ng cadastral survey. Paano po inumpisahan yon? Ah, Let's say, kaumpisa pa lamang. susulat sa inyo, di ba? Hindi nga. Oo. Susulat sila sa DNR to Okay. ask for technical assistance, Okay. and the Bureau of Land Management Bureau will conduct the survey based on the papers ng pagka-create ng local government. So they are willing to provide the technical assistance. Based on the charter. Yes, charter. The Oo. creation of that municipality or Basta province. sumulat lang sila sa And who does the survey on the ground? if we have, pwede nating i-contract out. they can do it themselves, but if it's difficult, they can contract out. But Exactly. but the DNR will pay, di ba? DNR will pay. Very good. And DNR is a good payer. Now, let's go doon sa kinokontrata, binibid po. Yung pong pagsasurvey. Tama? Binibid po. Exactly. Now, once it's bidded, yung nanalong bidder, bibigyan po ng mga dokumento ng DNR. How is it going to be surveyed, right? Yes. And then, From us. sino pong gumagawa ng survey at sino mga kasama nila dapat sa pagsasurvey? Yung Land Management Bureau nga ng And? DNR. And, Oo. and, then, kung matapos, they will show it to the local government if they agree with the findings. kulang po. Kulang. Oh, ano ang kulang? When they would conduct a survey, let's say Quirino, dapat po yung boundary ng Quirino ng mga ibang probinsya, meron silang coordination sa mga taga-LGU doon at yung po ay mag-observe to make sure na tama po yung ginagawa nila. That is allowed. They can observe. Oo. Exactly. In this case, karamihan po hindi nangyayari ito. Kaya nagkakaproblema. Dapat, pag halimbawa sa isang province or municipality, magkakandak sila ng cadastral survey, dapat presence on both sides. Yung masasagasaan, yung madadaanan na boundary, yung representative doon, dapat naroroon po Yeah. to observe. But hindi po nagagawa ito. And I'll tell you later, Mr. niyo President, ba yan Madam Sponsor, kung bakit hindi. Ba't sabi niya, hindi niyo ginagawa? Kasi po, minamadali. In general daw, they follow the procedures. Hindi nila alam lang na kung may nagdi-disobey ng procedures. Well, then But, dapat po. Kaya, they Mr. President, they Madam follow Sponsor, the procedures. kaya nga para walang mag-disobey, dapat po meron pong supervisor ng DNR present gumagawa ng quality check. Now, if there is, I need a copy of the ground survey at kung sino yung mga supervisor na pumirma to make sure na he or she was present during the survey. Kasi most of the time, wala. At kapag pineke niya yung pirma, pakukulong po natin siya. Sabi nila, under the supervision daw ng DNR regional offices yung nagkakandak ng survey. Exactly. That's what I said, Mr. President, Madam Sponsor. Dapat paggagawa ng survey, nandoon yung DNR, yung supervisor, nandoon po yung nagpapasurvey na LGU, at nandoon din po yung survey, nandoon yung DNR, yung supervisor, nandoon po yung nagpapasurvey na LGU, at nandoon din po yung mga taga-LGU na nakaka-boundary nung sinesurvey. Nang sa gayon, right there and then, ma-resolve na po yung issue
tungkol po sa encroachment. Kasi most of the time, gumagawa po ng survey, let's say, sa isang doon po yung nagpapasurvey na LGU at nandoon din po yung mga taga-LGU na nakaka-boundary nung sinasurvey. Nang sa gayon, right there and then, ma-resolve na po yung issue tungkol po sa encroachment. Kasi most of the time, gumagawa po ng survey, let's say, sa isang province, na hindi po nagpapasintabi doon sa mga boundary. So nagkakaroon po ng encroachment. And then later on, nagkakadimandahan na. Samantalang kung nandun sila, right there and then, ma-resolve na po agad yung problema sa encroachment kasi pwede sila mag-usap-usap at magpasa silang resolution hanggang sa ma-resolve po yung issue na hindi na kailangan pumunta sa korte. At hindi po nangyari yan. Alam nyo, in practice, matitigas din ang ulo ng local government. Hindi ko mo sinabi nila na ganito ang findings, mag-a-agree sila. Mr. President, Kasi, syempre, gusto nila mas malaki ang area nila as much as possible kahit na mali na. I mean, from my experience sa local So are you saying matitigas ang ulo lahat ng mga governors and mayors sa hindi naman. probinsya? Yung mga nagkakaproblema, medyo i-insist nila yung gusto nila. May ano din sila very assertive din sila, especially in areas where they are Mr. President, elected. Oo. Madam Sponsor, no, I don't think so. In fact, the LGUs, they would prefer na nandun sila present, both sides, para ma-square off agad yung problem.